Dito na tayo the soon to be opened Governor's Drive interchange dito sa Calax. Ang ganda ng view ng lake. Ayun o, may biyaheng south sa mode. Sabi, nagpakita yung opportunity sa Litas for Department. Iwan ko na lang dyan, sir. Hello mga kasenyor, today we are going on another adventure with MPTC, Metro Pacific Tollway Corporation, the concessionaire of Calax and Cavitex, and we will be visiting some of the attractions of Cavite and Tagaytay. This is called Experiential Tour, Biyahing South, together with Kerry Auto and Quest Hotel Tagaytay. So samahin na kami as we do Biyahing South, Experiential Tour with MPTC. Let's go! Ng ating Sheritigo pickup. Rolling na kami to Calax Plaza. Nomo North Molino. At tapos kakaliwa tayo dyan sa kanan tayo dyan. Linaw na camera. Sa Calax na mag-isa. Sundo sa Kainta. Nandito na tayo sa may entrance ng Calax at there's going to be some briefing about Calax. Pang 5 naman tayo, di ba? Kaya, so when feeling mo yung
breakfast. Coffee Builders. Ayan tayo. Bigyan tayo bumaba sa ating cherry. Ito na yung ginamit natin, mga cherry vehicles. Cherry Tigo. Itong ating biyaheng south. Meron kami ganit. May passport. Yes po, bago po. Bago. Dreams, one cup at a time. Naintriga ako dito sa Coffee Builder. Coffee Builder. Ay, ito yung tsokolate. Picture ka mo. Video mo. Sorry po. Oh, yan. Napaka-creamy naman. Cappuccino. From Coffee Builders. Sige po. Hey everyone, kamusta naman yung pag-drive nyo? Okay naman? Yes. So, i-showcase lang natin yung units. So, this is actually all of our new units for Cherry's lineup. So, as you can see, wala na yung mga numbering system natin for Cherry. These are the newly released models like the Tigo Cross, the Tigo Grand Tour, and the REV. This is the most sought after vehicle. So I'll just show you what can you highlight and what can you see about the vehicle. So this is actually our Cross CVT, the one that we color blue, the black plate, and also the red one. So on both ends, this is the ICE version or ICE version. So this is actually our new model. So as you can see, pag nakita niyo yung face, it looks like a tiger. It has a resemblance of tiger because they go means tiger and go conquer. So it's mostly that reflection. So as you can see, ayan, tiger stripe yung taillight. So if you look at the taillight, it looks like a tiger stripe. And also this has an Apple CarPlay and wireless Android Auto. So it's very feature packed and well equipped. So also for Cherry, we want to value also not just the buying experience, but also the after sales. So we're providing a comprehensive 5 years bumper warranty, and of course 3 years. So it also is a feature pack. May cruise control siya. So whenever you're gonna use it in Tagaytay, going down, and you have a remote engine start, especially ngayon nakabilan sa aming sasakyan. So for 998,000 pesos, you can have this all of these features. So very affordable and very cheap and very comfortable. So binavalue ng Cherry dito is not only about the price, but also the quality. So yung seats natin is leather wrap and using a sporty bucket seat. So now we go to our new model. This is our Cherry Tigo Cross Hybrid or HEV. So yung HEV natin can go up to 1,200 kilometers. So imagine, isang balikan mo ng Baguio o ilang balikan pa ng Baguio pa yan, isang full tank, kaya-kaya ng Cherry Tigo Cross HEV natin. So that units are yung nandito sa tabi ng Grand Tour na black and also the red one na naka-on, yung green plate. So this is our new model. This was recently launched last month. So it has a 1.5 liter Atkinson cycle engine and also for Cherry, we value also not just your journey, so love your journey, but also we value your safety. So it is also a 5-star NCAP rating. So regardless kung NCAP Euro or Chinese or even ASEAN market, it's rated 5-star. So yung pagka-build niya, so if ever you can see some material sa online namin like pinapabaliktad, kina-crash yung Tigo 9, this one assures you your safety.
So we love your journey. So we love every biyahe. So other than that, it has some ADAS features. So meron siyang 40 ADAS features. So this is a jam-packed vehicle. As you can see, ang daming pwede natin i-highlight, ang daming features. Like for everyday use, especially for expressway, may ADAS ka, adaptive cruise control, may keep assist. So assured ka sa every long drives mo with the Chery. And it is also the most powerful subcompact SUV. So even sa mga ICE counterparts at turbocharged, this is one of the most powerful. So may mga nakamusta naman yung naka-test drive ng Cross ATV. Wala pa ba? So try nyo yung power. Try nyo ilagay sa support. Try nyo makikita, especially going uphill. Walang-wala sa kanya yung ano. Bumalik na ba kayo So it also has a 540-degree camera. And of course, these are the feature comforts, the standard for our Chery. So at 1,198,000 introductory price, it's not bad. You get a lot of features for its price. At the same time, it's very efficient. So, saan ka ba for Chery? So this is our Grand Tour. This is our MPV. So we want to target here at this price point yung mga Avanza, Veloz, and Expander for 1,088,000 effective selling price. You have a lot of features na hindi mo makahanap sa ibang models. Like for example, may power tailgate ka, panoramic sunroof. You can just get that from a 1.3 or 1.5 million na sasakyan. Pero at just 1,088,000, you get a more feature-packed vehicle. May dual zone climate control, so yung different temperature na katabi mo pwede makontrol. So it's a very feature-packed vehicle and also a 7-seater. So it's a very good vehicle to use and very comfortable. So yung suspension niya at the rear is a multi-link compared sa mga standards for its price point. The torsion beam, so less matantag, more control, and more comfortable ride for every journey. So here is our REV. This is our cream of the top for our Chery lineup. It is the most futuristic and more capable in terms of hybrid range. So this is the most efficient. It can reach 1,400 kilometers. So what to highlight here, it is a 7-seater. So imagine at 1,648 or 1.6 million, you can get a 7-seater that can do 1,400 kilometers. So it's very efficient, very futuristic, and also it's very safe. So it has a premium seal inside. Pag napansin nyo, touch the materials. It has an eco-skin leather. So it is very different from other materials. So soft touch. It has a Sony speaker system. So very maganda yung every journey nyo. Tapos ang quiet na ride. So try nyo ibaba yung window sa driver's side or sa harap. Makita nyo yung window medyo makapal. May dalawa siyang laminated. So it is very comfortable and premium at the same time. Pero it won't break your bank. So ayun yung mga features natin dito for our Chery REV. So it values being a futuristic, luxurious, at the same time value for money. Kapag nagiging aswell din, so kailangan natin tumayo. May energetic lang tayo. Mag-tweak-an lang tayo. Looking for the nearest laboratory? Due for teeth cleaning? Want to upgrade your eyeglasses? Getting a facial? Need physical therapy? Now you can hub it all with MWell Health Hub, your digital gateway for everything health and wellness. Step 1. Search for services in your location. Step 2. Choose a provider. Step 3. Select services. Step 4. Set appointment schedule. Step 5. Review booking details. Step 6. View payment amount and confirm booking. Everything you need for you and your family's health and wellness. Hub it here, hub it now. Access a wide range of health and wellness services nationwide. Connect with certified health and wellness professionals and accredited providers to ensure top-notch care. Find locations conveniently. Check availability in real time. Book appointments easily. MWell Health Hub,
your digital gateway for everything health and wellness. Another first from MWell, the Philippines Healthcare Mega App. Download the MWell app and register now. well. Naman. May pa-watch. Oh, thank you. I am well. Yes. Sir, Tignan natin. Ganda, ganda naman, ang bait naman. Sports. May gusto ko to, may altimeter, tsaka may compass, may GPS. Checking your ano, checking your steps, or your blood pressure. So yan, hindi natin. Thank you, thank you. And then you Natin. Wow naman. Ang ganda naman. Ah, may biyaheng south. Yeah. Ang ganda. sorry na natin muna. Bye-bye. Saan mo nakita, sir, yung may biyahe? Pagbukas, sir. Tanggalin mo yung sticker. Magandang ano siguro. Video-videoan mo yung So, I'll help you naman kung siya i-pair sa app natin. Ayun no, may biyaheng south oh. Yes. Sa mode. ito. Satisfying. Running. Okay guys, muna natin. Ang ating mga cherry vehicles. Cherry picking. Kaya na. Moving na tayo to our next destination, GBR Museum. Sa kung pagkain doon saan? Kinainan natin for breakfast. Nakakuha pa tayo ng MWell watches. Entering Calax Silang, and then we're going to Wala ng signal. Ako, lugi ako dito. Ang highway, 1.5 kilometers. Dito tayo na soon to be opened Governor's Drive interchange dito sa Calax. I see familiar face, merong balikbayan na eh. Sir, natatandaan ko. Sino bang bago? Bago po, Sila. So, ipaliwanag ko lang sir yung project namin. By the way, I'm Rene Martinez. I'm the project supervisor for this project. And together with me is our safety officer, Harold Donald. So, ito po yung kabuuang alignment na tawag namin, ang kabuuang alignment ng Calax o yung Cavite Laguna Expressway. Kung hindi nyo naman, ito po yung SLEX sa kaganyan. Mamaya, ito yung SLEX.
So, from here doon sa Mamplata tinatawag namin hanggang sa Silang, ito na po yung operational. Tinatawag po namin itong segment na to, pero yung Calax po nahati sa dalawang segment. Laguna segment at saka Cavite segment. Yung Laguna segment, yung hanggang Silang na to, Silang Aguinaldo, ito na yung operational. So, open. So, right now, yung ginagawa namin, yung tinatawag namin is yung starting naman dito sa Aguinaldo, papunta ng Kawit, yun yung Cavite segment. And bawat segment, hinahati namin sa subsection, tinatawag namin subsection. Ang pahatian namin per interchange. So, right now, nandito po tayo sa sa Governor's Drive Interchange. Yun po yung malaking mapa na yan. Ito yung tinatawag namin Governor Drive Toll Plaza. So, nandito po tayo ngayon. So, yung sinasabi ko po kanina, yung hinati po namin yung subsection, yung pong Aguinaldo Interchange papunta ng Governor's Drive, tawag po namin dyan subsection 3. Itong Governor's Drive papunta ng Open Canal, subsection 2. Yung Open Canal papunta ng Kawit, yung subsection 2. Ay, sorry. Sir, wag mo siya magalit. So, hindi naman. So, yung overall accomplishment namin sa Cavite section, segment, nasa 33 or 34% kami. Pero kung i-divide natin per subsection, yung subsection 1, yung tinuro ko doon, yung Kawit papunta ng Open Canal, nasa 21, almost 22. And subsection 2, ganun din, nasa 21 plus. Plus yung subsection 3, nasa 70 na kami. Ito yung subsection 3, tinatarget namin ma-open by end of this year. So, kasi nakikita ninyo man, medyo malaki na yung development. Konkreto na yung iba. And we are looking na by end of October, substantial na yung completion. Meaning na malapit na siyang padaanan. So, sa right of way naman, wala na kaming problema. Sa buong section, almost 100% na lang. Meron kaming natitirang mga 4 na kaso na nasa court pa. So, wala na kaming nakikita problema sa right of way. So yun, yung kabuang length ng Calax is almost 45 kilometers. So ang pinaka-ultimate benefit nito, pag natapos namin yung buong yan, from dito sa Laguna, papunta ka ng Cavite, 45 minutes na lang natin tatakbuhin yan. Hindi katulad dati na 2 hours. And yung benefit naman itong, pag natapos namin itong subsection 3, itong Gops Drive papunta ng from Silang papunta ng Gops Drive, hindi na kayo dadaan dyan sa Aguinaldo, sa Pala-Pala, which is napakadami ng traffic. So ito, mga ano lang to, mga 15 minutes lang. Imagine, ano. Next destination natin ang GPR Museum dito sa General Trias. Marami tayong makikita maganda dito sa museum na to. Hanggang meron silang Santa de los Reyes. Welcome to Geronimo Berenguer Gonzalez Museum or GPR Museum. Sir, Oh. tayo. Okay. GPR Museum. So yung nasa gitna po is si Crisanto de los Reyes. So siya po yung great-grandfather ni GBR po. So isa po siyang businessman. So nag-start po yung business niya ng pagbili ng scrap metals from sunken ship. And then after reconditioning, binibenta niya po yun. So nire-resell niya yun at a modest profit. So after siguro lumago na yung business niya, so, bumili siya ng small land sa Binondo and then tinayo niya po yung La Industria. So, as I said nga po, naging part sila ng Cavite Mutiny. So, yung Cavite Mutiny po kasi is the first revolt before the Philippine Revolution. So, yun po yung 154 Filipino soldiers and Filipino Cavite Arsenal workers is nilabanan po nila yung inequality sa Spanish. So, they resented the government's action in abolishing their own privileges like yung forced labor and yung paying taxes.
So, according to the accounts, is mayroon daw pong secret understanding yung mutineers natin sa reinforcement sa Manila. So, inaantay nila yung signals na rockets, like na rockets sa Manila para mag-start ng mutiny. Unfortunately po, the same day is merong fiesta na sineselebrate sa isang district sa Manila. So, na may firework display. So, akala nila yun na yung signal na inaantay nila. So, nag-start na po sila ng Cavite Mutiny. So, January 20, 1872, nag-start sila nung January 20, nung gabi, and then inatake na nila yung mga Spanish authorities. So, yung expected na reinforcement nila from Manila is hindi dumating. Instead, yung reinforcement ng Spanish yung dumating para itigil yung mutiny. So, immediately after the suppression of Cavite Mutiny, many Filipinos who suspected of involvement of Cavite Mutiny were arrested. So, including silang tatlo po, yung nandun sa labas. So, sila po, after the trial, nasentensyahan po sila ng 10-year imprisonment. So, pinatapon sila sa Cartagena, Spain. And then, on the same year din po is, hinuli din po yung Gumbursa. So, yung Gumbursa naman po is, na-execute sila by Garote po, by means of Garote. Pero, in-accuse po kasi sila ng brains of the Cavite Mutiny, pero hindi po. That time kasi is, pinaglalaban nila yung rights ng secular priest. So, yung secular priest po is, secular priest po is parang hindi sila nabibigyan ng opportunity to manage their own parishes. So, ang kadalasan, mga Spanish lang yung binibigyan ng opportunity na mag-handle. So, pinaglalaban po nila, and because of that po, hinuli sila na pinagbintangan na sila yung brains ng Cavite Mutiny. So, wala pong any documents na proving directly na sila yung brains of Cavite Mutiny. So, nung February 1872, na-execute po sila sa Bagong Bayan din. So, many Filipinos po is curious sila during the execution ng Gumbursa. So, pinanood po nila yung execution. So, unang in-execute is si Father Gomez. Siya yung pinakamatanda po that time. And then, finish niya yung death calmly. Like, hindi po siya natatara. And then, next is si Father Zamora. So, siya yung sunod sa pinakamatanda. If I'm not mistaken, 36 years old po siya. So, that time po, parang nawala na siya sa sarili niya. And then, yung lastly is si Burgos po yung in-execute. So, after that, yun din yung naging reason ni Rizal. So, doon niya dinedicate po yung El Filibusterismo. And then, yun din yung naging reason para mas ma-inspire pa yung mga Filipinos dun sa propaganda movement hanggang sa Philippine Revolution po, hanggang sa dineclare ni Emilio Aguinaldo yung independence ng June 12, 1890. Meron po silang blood na Chinese kasi ayun nga po yung na-mention ko, si Crisanto po, yung parehas ng parents were mestizo and mestiza Chinese background. So, kumapag medyo sigil ko sa and then, dito sa side, ito po yung example nung resibo doon sa La Industria, yung nabanggit ko po kanina na si Crisanto de los Reyes is nagkaroon siya ng business. So, yung gambling hardware, so tinawag niya yung La Industria. And then, ito po, building ng Geronimo de los Reyes building. So, dito tinayo yung kung saan dating nakatayo yung La Industria. So, nagtayo po sila ng building. So, sila senior, yung father ni GBR ng building. So, existing pa din po siya, pero wala na yung pinaka-now. And then, dito sa side, makikita niyo po dito yung photos ni GBR during yung kabataan niya. So, ito, yung Burban. So, nanalo po si GBR ng sa Burban competition. So, first time. So, maraming nagtatanong kung si GBR daw po ba yung nasa Alaska. Kasi same, medyo cool. Pero hindi po si GBR. Yung color, medyo yun. And then, ito po yung photo. Sige, pwede po yan. So, ito po yung photo ng family po ni GBR. So, yung panganay na anak, yung middle, and yung bunso po. So, ang natitira na lang po na buhay dito is yung middle child po. So, si Sir Tim. So, nauna po pong namatay yung bunso niyang anak na si GBR.
Ni GBR is nag-transfer po siya sa Colegio de San Juan de Latran and doon na po siya nakagraduate. So, itong specific plane na po ito is nag-crash po siya sa Manila International Airport. So, isa po siya sa nag-risk ng life para tulungan or i-rescue yung mga passengers and crew. So, nung nalaman po nung boss kung yung ginawa ni GBR and then yung ibang employees is pinromote po siya sa Interline Sales Department. And then, after na binigyan siya ng favorable hours para i-take yung evening classes na sa Colegio de San Juan. So, nakagraduate po siya ng Bachelor of Science in Commerce, major in Finance and Management. So, magna cum laude po si Gemma. One of the strengths daw po ng museum is photographs ng churches. So, nag-decide siya na i-redirect yung pavilion na to. So, before po kasi ang nakalagay dito is parang yung Philippines before the revolution. So, yung mga old houses. So, dito naman po, ang ginawa is old photographs ng churches dito sa Philippines. So, yung pavilion na to is shows as the both perspective of intangible and tangible perspective of religiosity. So, and pwede po kayo lumapit. So, ito po is interesting kasi ito is sumasampalataya or Apostles' Creed written in Old Tagalog and Bible. And ang interesting part po nito is galing po siya sa oldest book or the first printed book sa Philippines, yung Doktrina Kristiyana. So, meron din po collection si GBR noon, pero ibang version po siya, ibang year siya nilabas. Pero later, makikita niyo po. And then, ito naman po yung Pietrelcina, Chinese stone. Ginamit din po siyang pampabigat sa ships or galleys. So, nire-represent po dito yung materials na pagbubuo sa mga old churches po natin. Kasi ito, usually ginagamit po ito as yung sa floor. So, ito po yung book ng Doktrina Kristiyana. So, meron po kami dito is from 1940. So, yung Doktrina Kristiyana po is about catechism. Sa Visayas, particularly sa Cebu, kasi sa Cebu po nag-start yung Christianism. So, ito po, we have Church of Santo Niño and Cathedral Cebu. So, magkaiba po sila. So, yung iba, akala nila same po yung Cathedral and yung Church of Santo Niño. Pero magkaiba. And then, ito po yung Magellan's Cross. Kung mapapansin nyo, medyo magkalapit lang sila. Pero ngayon kasi, kapag bumisita kayo sa Cebu, is parang sobrang layo niya daw po. Kasi yung mga buildings, parang makikita nyo po yung surroundings. Kasi yung photo na to is kinuha from the bell tower of Hara Church po. Parang ito yung pinaka-point of view. And then, ito naman po yung Polo Church. So, yung Polo Church, also known as the Feminist Church. So, yung saints po dito were all females po. So, if I'm not mistaken, may 16 silang saints. Haro, lalaki, molo, Mola. bae. Sa Manila, so, yun po yung Binondo Church. So, and yung famous na Pansiteria, nandiyan pa yan, pero... Opo, existing pa po yung building. Pero yung pansiteria, 12 minutes. So, ito yung mapa ng Manila and ng Cavite. Zamboanga. And then, ito po yung different nationalities na meron tayo before. Yung Sangre, sila po is Chinese traders. And then, Kafres or Kafirs. So, native po sila ng Africa. And then, Canary, native ng India. And yung last star po is native term sa mga India na sailor. Sailor. Doctrine Collection. Riding at Cabecera. Oy, mukhang tabi ng lake tayo. Lakes, ganda naman dito. Wow. Ano naman dito?
Nandito tayo sa Cabecera at hindi kumpleto ang Tagaytay kung walang bulalo. Yan. Tingnan natin. Wow. Wow, yan, no? Naman, pusit. Adobong pusit. With ano, no? Ayan. Ayan. Oh. Bangus. Si Kapampangan, walang mayonnaise tsaka walang itlog. Ayun na, leche plan. And we would like to bring a happy birthday to Papa Rinel. Happy birthday po. Yung vehicle natin, Sherry. With Cabecera, our next destination is Sky Ranch. Sakay tayo ng Chobibo. Okay, let's go. We just arrived at Sky Ranch. Siyempre, hindi kompleto ang Tagaytay Adventure kung walang Sky Ranch. So, marami daw mga bagong attraction. So, tignan natin kung ano yun. Ng mga battery. Christmas. May Christmas song nasa background. So, malamig ang panahon. Very foggy. Pasko na dito sa Tagaytay. Ano yan? Right arm na lang po. Right arm. So, right all you can ba yan? Yes, sir. Right all you can. Dito na lang po sa top. Okay. Oy, VIP oh. Wow. Thank you. Nakikita natin ang mga rides ng Sky Ranch. Alam mo, ang tagal ko dito nakatira sa Tagaytay, pero first time ko nakapasok dito. Nakakatuwa kahit ordinary date sa Thursday. Maraming tao ah. It's a family talaga. Family destination dito sa Tagaytay. Galaxy. High-tech gates. It's unreal. Ano ba yan? Picture muna tayo. Cartonville. Kaya mga tayo bago. Mario, ganito nga. Sino to? Sa ano? Bill. Tingnan ko pa lang. Ganda naman. Pwede ba kami dito? Pwede ba Kids at Heart? Cartonville. Afternoon. Cartonville. Cartonville.
Hala, ano yan? Yun yung laman, yun yung pampalaki ni Mario. Ay, kapatid. Very colorful. Cartoon Bill. Para tayo nasa loob ng cartoon. Hello, our friendly villagers! Welcome to Cartoonville, where imagination comes alive! Today, meet our playful friends who make this magical place full of fun and adventure. Don't want you, need you, yeah, I need you to fill me up. 마시고 마셔봐도 상해졌지 않아. Got a feeling that oh yeah, you could be everything that I need. Taste so sweet, and makes me want more, yeah. It's not cause you got it like that. Take a big bite, wanna rock about it. No, I want it, want it. The mic, I won't do, want it. Just can't get enough. Yay! See you at the park! Nice West Hotel, and we're staying here. Ganda. Napaka-fresco. So, dito na tayo sa ating hotel. Quest Hotel, Tagaytay. Ang ating home for the exploration ng biyaheng south. Experiential tour ng biyaheng south. Our room is room 310. O, lumampas na tayo. So, ito yung room 310. Tingnan natin yung room. So, itong room natin. Room check. Wow, nice. Nice room. Gamit natin, nadalaman. And then, okay, nice room. Welcome pastries pa. Okay, pagyan na tayo. Kain tayo mamaya. Back at the Sky Ranch for dinner at Nabe, Japanese hot pot. Excited na ako. Magpapainit tayo. Hot pot, only hot pot is 680. Pwede na. That's all right.
hotpot dito sa Sky Ranch. Mag-wifi pa mamaya. Wala ka ba data? Ang ating mga pang hotpot. Meron tayong dalawang klaseng soup. Spicy miso at Taiwanese. Mabalat ulit yung meat. Meat. Pwede yung mga storage, no? Ano rin, grabe rin. Nagsabuhin. Meron pa tayong ano. Thank you, Sky Ranch. Ang cute naman. Bigay ni Sky Ranch. Oy, ito pa. Kiss kayo, kiss. Meron din VIP pass. At meron pang. Salamat, Sky Ranch. Sige, tay. Saya dito. Lamig, ha? Pagi night in Tagaytay. Morning, Quest Hotel, breakfast tayo. Sarap ng breakfast. Mainit na kape. Yung pandesal na kain na namin. Ito yung swimming pool pala sa Quest Hotel. Ano na? Hindi. May garden. Love luck. Wow, cute. So may access pala. Nakatuwa pala itong kasi. Tagal-tagal na nasa Tagaytay. Hindi natin napaasap. Ito yung hotel and then may access ka dito sa katabing mall. And then back to Quest Hotel. Very nice hotel, napakalinis niya. Tsaka sarap matulog. Very comfortable yung rooms. So next destination natin, People's Park. Ating Palace in the Sky. Para sa'yo itong
going up to People's Park. Thank you so much mga kapuso. At sa ating mga pagpapaligan ay papunta na tayo sa Kabayokan. Akit tayo? Akit tayo sa taas? Hindi tayo maglalakad? Yes! Kala ko maglalakad na tayo dito. Sosyal, ha? We're climbing. First time nating mag-drive sa taas. Lagi tayong umakit yan. Medyo matarik. Galing naman ng NLEX. Matarik kasi dyan eh. May entrance ha, diba? We're climbing. Morning! Morning po, morning. Yes, we're climbing. Road drones. Yes, dito na tayo sa People's Park. Let's go. Here we are. Dito na tayo sa People's Park. Ito yung view. Tagaytay Highlands. Yung view from here. From here, supposed to be we can see Taal Volcano. So medyo hazy siya ngayon. Oo. Pag-asa radar. And then, siyempre Tagaytay. Merong pineapple. Para na isang pangarap, pagkaroon ng picture dito sa amin, dito sa People's Park. Yay! Ating lunch destination. Here at Siglos. Sari-sari store na ito. Ang ating mga paborito. Meron? Yes. Yung bagnet. Siyempre, paborito natin. Ang gawin ko sa Yung duldol. And then ito yung tibuok ng Bohol. Siglo Kalikasan. Tea.
Mabuhay. Welcome Manila Times. Kita ko doon. Kita ko doon. Sa inyo lahat, on behalf of View Park Hotel and Siglo Modern Filipino Restaurant, we're travel to Philippines through food. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa muling pagtangkilik ninyo sa pagkain Pilipino. For today's special, even though na travel to Philippines through food po ang tagline namin, ang inihanda po namin ngayon ay mga Siglo originals po. So magsimula po sa Batangas, Kulalomi, Siglo salad, kare-kare bagnet, Pampanga, adobo puwit sa gata, and manok sa pagkakas, then embutidong talong na pinag-isa po sa isang plato. And pasta Caviteño from Imus, yung longganisa po natin. And then yung Siglo turon namin na merong langka at ibel pakapuno. And para po sa, and of course, yung piña candy, na fresh pineapple. At para sa palamig po natin mamaya sa panghimagas, naghanda po kami ng brown rice latte from Batangas. Wow! Please enjoy! Sir, sabaw. Natin itong turon. Ube. Wow. May ube, may sakin. Titikman natin itong brown rice natin. Sarap! Sarap! Wala siyang caffeine. Wala. Wow, the best. Mix niya yung muscovado sugar. Mas pa natin. Meron, no? May pa. Friends, nandito na tayo. Lancaster New City, the flagship project of Movement. So yung nakikita nyo po dito is the Church of the Holy Family sa Isla. It was built in December 2012, nag-inaugurate siya, 2012 pa siya. Ngayon, it's already called the Parish of the Holy Family. Naka-turn over na po siya sa Diocese of Imus. This one is our Layton Hall, yung aming clubhouse. Meron siyang function hall sa taas. Usually yung mga events ginaganap po sa taas. So etong dalawang establishment na to, ito yung first landmark ng Lancaster New City nung early years niya, but it has grown throughout the years. You are in Imus City right now. So this township po, this community, it's very huge. 2,000 hectares po ito. So it sits on one municipality and two cities. So nasa Imus City po tayo. Later, punta po tayo ng Gentry Park naman. So Lancaster New City has always been more than housing development. Kasi kita nyo naman po, may church inside. Obviously, clubhouse, it's a common feature naman of any community, no? But what's really amazing here inside the community, meron po kaming team, our partners from OGP. This team, they do nothing but do meaningful programs. As a matter of fact, meron po kaming program called Kapit Bahay, Kapit Buhay. So, in this program po, may mga activities, not just caring for your neighbors, but also how to care for your nature, for your environment, may mga tree planting activities, how to care for your body, may mga Zumba classes, basketball clinics for kids during summer. So this is a very active community, thriving community.
at Lancaster. So, ang population po na ng Lancaster, 125,000. Mas malaki pa sa bayan ng maliliit na bayan ng Cavite. Westwind at Lancaster. Ayan, so, because po we're growing, the land area is growing 2,000 hectares. And sir was asking, ilan po bang nakatira dito? 125,000 residents po. Close to 36,000 families. And the trees, kung napansin nyo po, we're very proud of our trees. As of, medyo late yung data ko, no? Pero, so for sure, mas mataas na yung number. As of December 2023, more than 52,000 na trees. Yan. So, this is a 13-hectare development. And the usual, no? Merong retail row, merong clubhouses. But, we are proud na meron po tayong sustainable living inside this Westwind community. Because po, meron po tayong mga features such as kunyari retention pond, yung pocket, rain pocket garden. Sa BGC merong retention pond, but we don't really hear of those things, diba, sa Pilipinas. In fact, yung mga features like drought resistant softscape. Ito po ang street table na yan. It's not popular in the Philippines. Makikita mo siya usually abroad, mga high-end na mga residential places. But we have here, it's available for our common Pinoy who wants to avail of condominium here in Westwood. Ayan, so, other things such as solar lights, ano pa ba, mga bike lanes, dedicated bike lanes. In fact, yan kung nakikita nyo dyan sa side, part po yan ng bike lane. So, papunta po yan sa loob. Prepared merienda, paborito ko yan. Mga pansit palabok. Ating merienda, pansit palabok, puto, at saka barbecue. Kain tayo. Paborito ko ito, pansit palabok. So, Spanish latte, took up our 2 days of Biyahing South experiential tour dito sa Cavite. Cheers! Hello mga ka-senior, we're still here at our experiential tour of Biyahing South. I'm very happy na nag-join tayo ng tour and I'd like to end our 2-day adventures with Metro Pacific Tollway Corporation, the operator of Calax and Cavitex. So, bago tayo nag-umpisa ng ating day 1 at sinundo tayo sa ating mga bahay. And then, una natin ginawa, sumakay tayo sa ating mga cherry vehicles. We have 6 brand new cherry vehicles na pinagamit sa atin ng Cherry Philippines para maging partner, mobility partner ng Biyahing South Experiential Tour. So, from ang ating stopover, pumunta tayo sa Namplasan, kung saan ang entrance ng Calax, ito is being operated by MPTC South. Nagkaroon tayo ng picture tayo sa may Namplasan at ang nag-drive-thru tayo sa very modern Calax. At ang una natin pinuntahan ay ang Coffee Builder, isang napakagandang coffee shop sa may Silang Cavite. Kung saan sabi sa atin this is owned by a construction company, and since they enjoy having coffee and breakfast, they decided to put up a coffee shop. So, ang sarap ng ating breakfast doon, na kumain tayo ng tapa at saka fish and chips, and then we had cappuccino. Pagkatapos ito, nag-drive ulit tayo, bumalik tayo ng Calax, at pumalinta tayo sa soon to be opened na Governor's Drive Interchange. So, abangan nyo, by end of this year, pwede na kayo mag-drive from Mamplasan all the way to Governor's Drive. Di na kayo dadaan ng pala-pala na laging matraffic. After noon, umakyat na tayo ng Tagaytay. Ang una natin pinuntahan, siyempre hindi kompleto ang punta sa Tagaytay kung walang bulalo. So, pumunta tayo sa Cabecera Restaurant. It's a Kapampangan restaurant. So, meron tayong bulalo, meron tayong inihaw na bangos. Siyempre, merong sisi Kapampangan na walang mayonnaise at walang itlog. So, after noon, nag-check-in tayo sa ating hotel. Ang napakaganda at napakalinis at napakamodern
na Quest Hotel sa Tagaytay. Gusto ko itong hotel dahil it's centrally located, malapit sa Rotonda, and pwede mong puntahan ang inyong mga gustong puntahan. And then from Quest Hotel, pumunta naman tayo sa ating, ito yung pinaka-paborito kong destination, ang Sky Ranch, at ang bagong bukas na Cartonville, kung saan mga bagong rides na may enjoy ng mga kabataan. May mga performances, may mga iba-ibang rides na matutuwa yung mga bagets kapag dadalahin nyo sila dito. So make sure na pag umakit kayo ng Tagaytay, puntahan nyo ang Cartonville sa Sky Ranch. Pagkatapos nag-dinner tayo ng hot pot na perfect sa malamig na weather. And then, balik ulit tayo ng Quest Hotel, natulog tayo, napaka-refreshing sleep. And then nag-breakfast tayo sa Baker J restaurant ng Philimbest na nasa lobby lang ng Quest Hotel. After that, nagpunta naman tayo dito sa People's Park kung saan tayo naroon. I'm always very happy to be here dahil for the past 40 years, tuwing pupunta ako dito, nakikita ko ang ganda ng mga buong kapaligiran dito sa Tagaytay mula sa mga bundok, sa mga lawak. Kumpleto lagi ang package pag pumunta kayo doon. Pagkatapos ng ikot natin ng Sky Ranch, pumunta naman tayo sa ating lunch, ang Siglo Lunch dito din sa Tagaytay kung saan natikman natin iba-ibang dishes from Southern Tagalog na kanilang ino-offer. And then finally, last stop natin yung Pro-Friend Tour sa May Imus at nakita natin ang kanilang mga activities, ang kanilang mga tinatayong mga bahay, ang kanilang community na malapit lang sa Calax at Cavitex na very perfect ito kung kayo bibili ng bahay. Pasok ko agad kayo sa interchange sa tollways at makakarating na kayo sa Manila. So yun ang ating adventure, ang ating experience ng tour. We're behind south. I'm very happy na nag-join ulit tayo. Maraming pasasalamat sa ating mga kaibigan sa MPTC, sa ating mga sponsors sa Cherry, sa Pro-Friends, yung palang nabigay ng napakagandang relo. Si Emuel, nakalimutan kong banggitin na salamat dito. At sa Siglo at iba pang mga sponsor. With that, maraming salamat sa panonood. Until the next time, see you soon.